Alam niyo ba mga kabiyahe na kapag ako ay naglalaro ng chess tapos blitz yung laro, maka-brilliant move ka lang ng isa masaya ka na. Pero si Magnus Carlsen sa larong ito, nagpaulan ng brilliant move. Ito po yung nangyari sa Title Tuesday. Last round po sila ni Jan-Christoph Duda. Anong nangyari? Ito po, puti si Magnus. Nag-D4 po siya na sinagot po ng D5. So, Queen's Pawn game. Tapos, Knight C3 lang. Medyo babalon doon. So, nag-Knight F6 po yan. Bishop F4. C5 ang tinira. Talagang kinokontrol na yung gitna. Dahil wala kasing C3 na idea yan, kaya sinipay. Pero may E3 naman, depensa. Pagka E3 kinapture po yan, binawi ng pawn, nag-A6 lang. Para saan yung A6? Labo naman nun. Pineprevent po yung knight na B5 kasi may threat doon. So pagka A6, nag-knight F3, develop lang si Magnus, nag-knight C6, and then knight E5, immediately, hinahamon agad yung kabayo, no? Na dinipensa ng Bishop D7, number 1 engine move. Anyway, pagka Bishop D7, nag-knight lang po sa E2, iikot yung kabayo na tinirahan lang ng E6. After E6, nag-C3. Medyo na-transpose po sa parang karokan na kung saan yung bishop nakakulong. Usually kasi karokan exchange, dapat nandito yung bishop na yan eh. Anyway, pagkatira po niyan, nag-bishop E7, nag-knight lang po sa G3, nag-B5, ayan, normal yan, minority attack, taas sinagot lang ng bishop D3, develop, B4, talagang umatake na sa queen side na kinaslingan lang ni Magnus. So, kinapture po yung B3, binawi po ng pawn, and then nag-castling na din. After castling, rook b8 lang. So, ang ending po, close to equal pa rin po yan. Medyo nauna lang sa open file. Ito pong si Magnus. At ang plano niya siguro, magro-rook dito, kaya nag-queen c8 eh. At yung queen c8, hindi daw ganun kaganda. Ano bang tamang tira? Knight takes e5 daw agad. Tapos pagka pawn takes, knight e8 lang. Oh. Kasi pag pumasok daw, wala pong dating yan dahil bishop c6 lang. Ayun, kaya pala pinapakapture, no? Anyway, ang tinira nga is queen c8 na tinirahan ng rook e1, tapos nag-rook d8 na hindi din daw ganun kaganda. Yung rook d8, ano ba tamang tira? Ganun pa rin. Kainin na daw. Anyway, nag-rook d8, tumira ng rook e3 si Magnus. Aba, umangat yung tore, no? Dalawang tema nakikita ko eh. Kasi yung queen c8 po, bukod sa bantay dito, later on, pag kinapture na to, libre to. Pero dahil nandyan yung tore, may bishop takes h7. Tingin ko po, yun yung plano. Anyway, kinapture pa rin ni Duda yung kabayo na binawi ng pawn. And then, nag-knight e4, pumasok, no? Ayaw niya sa loob dito. Kasi nagbigay po ng isang pawn yan eh. Siguro kung bumalik, may ipit siguro, no? May ipit. Baka natakot po siya pag naging defensive play ka, ayun, gaganituin ka, oh. Anyway, kinapture po yan, t-takes, and then bishop takes, 1 pawn up si Magnus, pero wag kayo. May tira po yung bishop c6, ayun. Anong idea ng bishop c6 eh? May threat dun, tapos may threat din dito na depensahan. Akala ko nung una ang tira dyan ito eh. Tapos 1 pawn up. Pero, eto na eh. Tumira po ng napakagandang brilliant sacrifice si Magnus. Boom. Sinacrifice lang po yung bishop. Yan yung unang brilliant sacrifice dito. Siyempre, kinapture. Nag-queen check. Tumakbo. Tapos, tumira ng rook h3. Mamatihin. Kaya napilitan po yan mag-f5 pasingaw na sinagot lang ng queen h7. Tumakbo doon. And then, rook lang po sa may g3. Dinipensahan po yung g7. Nag-bishop h6. Talaga atakin na yung g7. Kaya, nanakbo na yung king. Pagtakbo ng king, no, akala ko kakainin lang to eh. Tingin ko winning pag kinapture. Pero, Magnus, oh, queen g6, number 1 engine move yan. So, pagka queen g6 tumakbo, queen f7, number 1 engine move talaga. Siyempre, hinarang po yung bishop, and then, nag-bishop sa may g5. Gustong kainin yung e7 na dinipensahan, and then, chumek. At pagka-check, humarang ng bishop, 46 seconds si Magnus, 3 seconds na lang si Duda. Brilliant move na naman ang pinawalan. Boom. So, binigay yung tore na hindi kinapture yan eh, na king c6. Pero bago ko ituloy doon, ano ba mangyayari pagka takes? Meron pong queen takes d5. Ayun, hindi mo maiharang may capture doon. Kaya malamang tatakbo ka na lang, kaso bishop takes e7 lang yan. At ang parating po, no, mate sa d6.
Pag dinipensahan mo yan, let's say gumanito ka, mati ka naman po sa may B7. Kaya balik po tayo doon, ang ginawa, tumakbo. Pagkatakbo, rook d4 lang. So ang ending, nabawi na po yung pyesa. At hindi pa safe yung king ni Duda. So dito po, nag-bishop c5 po yan. Aba, teka lang, balik ko lang po ng konti. Ano, libre po kasi yung bishop eh. Bakit po hindi tinakes? Kasi magkaka-rook c4. Ayun po, okay? Kaya, bishop c5 lang. Tumira pa rin ang rook c4. Pinin po yung bishop. Nag-rook sa b8, pinapalit. Natinirahan ng rook sa may d1. Nag-king b4. Aba, tingnan nyo po, walang oras si Duda pero nakakasurvive pa rin ha. Do lamang po na maraming po. Dito pong si Magnus. Aba, hindi pa rin ganun kadali. So pagka-king b5 hitting the rook, tumakbo po yan sa may f4. Nag-king lang po doon. Puro king yung tinitira ni Duda. Nananakbo lang yung king. Nag-h4 naman si Magnus, no? Na medyo nakakatuwa yung h4 na yan. Number 1 engine move yan. Yung tipong nasa gitna yung king ng black na parang dapat may mati na yan. Pero ito yung number 1 engine move kasi ang pinaka-idea niyan pasingaw at safe na yung king mo. Pwede ka nang mag-aagalaw, pwedeng umangat. Ewan ko saan pwedeng angat yan, pero pwede nang kumilos ng maayos ang white, no? Anyway, nag-rook b2 po yan pumasok and then queen lang po sa may h4 or h5 kasi walang ginagawa rin na doon. Nag-queen c6 and then rook dumipensa lang. Pagka-depensa, nag-rook lang sa b8, nag-king move lang. Grabe, no? Buhay pa rin si Duda. 2 seconds on the clock, 4 seconds naman kay Magnus. Nag-rook takes a2. Ayun, nakabawi na ng pawn. At kahit papano, 1 pawn down na lang. Anyway, pagkatira po niya, nag-rook sa may c4 na mali. Ayan na. Medyo nagkakamali na, panic time na kasi. So, pinin niya po yung bishop, pero queen d5 lang yan eh. Para kang nagsayang ng tira. Anyway, bumalik sa f5, nagsayang ng isang tira, may rook pasok. Ayun. Ang tamang tira daw po, kain ka daw dito. Kain. So, mababawi mo yung pawn. Lamang pa rin ng puti, pero konti na lang. Anyway, mas pinili niya po yung rook dito. Bakit po? Tingin ko kasi pag kumapture dito, baka ayaw niyang pasukin yung reyna. I'm not sure pero wala kasing oras din. Anyway, nag-rook b2 na hindi daw ganun kaganda kasi may queen lang pasok. Ayun, may pasok pala dun. May pasok pala dun. Oh. Para saan yan? Di ba libre lang to? Hindi mo makain yan kasi takes. Tapos pagka takes mo na ganun, may check dito ng Tori. Ayun oh. Ayun yung reyna eh. Oh. Kaya ang ginawa niya, nag-bishop takes. Ayun. So, pag kinapture mo kasi, di ba, quality down ka. Ayan po mangyayari. Aba, wala. Kasi Magnus Carlsen, nagpawala na naman ang brilliant mo. Kinapture lang yan. Anong meron pagka-takes? Titirahan ka lang ng bishop d8. Yun pala yun. So, pinalayo lang yung bishop o tinanggal yung bishop. Kasi kung may bishop pa sa c5 yan, pwede iharang. Since nawala yung bishop, ayun. At pagka-check niyan, wala na pong magawa. Dahil mate in 3 moves yan. O, ano bang tira? Nag-iisa. Kainin. Pagka-capture, queen takes d8. Pagka-king b5, yan. Only square po yan. Rook b4. Takbo dito. Mate. Kala mo makakasurvive na no? Pero Magnus, last minute or last second. Last seconds, dalawa 2 seconds. Nagpawala ng brilliant move. 3 brilliant move sa larong ito ang tinira niya. Blitz game. Galing ni Magnus, no? May kakayahan talaga siya makita pa rin yung mga best move kahit na time pressure, no? Kasi, usually, karamihan, sunod-sunod na mali. Pero siya, of course, hindi pa rin po siya perfecto. Nagkakamali pa rin. Pero, sa mga important na pagkakataon, nakikita niya. Galing. Nakakabilib si Magnus Anyway, ano po ang final standing? Ito po ang final standing ng event. Champion po si Benjamin Bok. Tapos second si Habukir Sindarub. And then si Magnus Carlsen. Grabe si Sindarub. Nung nakaraan, champion niya Ngayon, type 4 second sila ni Magnus. By the way, si Magnus po, tinalo po siya ni Benjamin Bok. Ayan. Tapos ito, sila Ali Reza o si Mursin, ni Alsarin, Arjun Erigaisi. At marami pang iba. Ayan po ang mga kasali. Hindi naglaro si si Niman. Nasa po kasi si Niman pa daw. Nasa Russia. Pangat daw internet niya. Anyway,
Muli ito po ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.